grabe, na mind blown ako dun sa kay St. Thomas Aquinas, and from there nag-open up na ako into believing that there's a God. And yun, nagkaroon ng full circle sa school named after St. Thomas. Ako naging atheist, and si St. Thomas din pala ang magbabalik sa akin sa paniniwala sa open. Talaga tong ginawa na ito ng organizers ng Paris Olympics. And from there, mukhang talagang may pagka-woke talaga itong Paris Olympics. Woke Olympics. Just a brief history ng wokeness. Nagsimula yung wokeness, actually positive yung connotation niya eh. Parang against racism, namulat sila na, parang may mga racist pala dito sa bansa na to. Eventually na-pick up yung wokeness generally, na nagkaroon na siya ng Marxist connotation. Hindi ko malala kung parang hindi pa ako nakatend ng The Feast. Pero madalas akong imbitahan ni Javi Padilla. Okay, kami ni J. Paul, di ba? May circle kami. Pero I've been meaning to na umattend minsan sa kanila, kina J. Paul, pero hindi ko na gagawa pa eh. So, ang natenan ko na community, sobrang support sina MFC, sina Javi Padilla, alam ko Frank Padilla. Na-interview ko yun, si Christ. Brother Frank. So, hindi ko siya na-meet yung anak niya, si Javier. Si Javi Padilla. Xavier Padilla. Siya yung very supportive sa mission. Conservative din yun, no? Oo, conservative din siya. Kasi parang yung ginawa nila, yung Live Christ, Share Christ. Sila yung social issues arm ng, hindi ko alam kung ng simbahan, pero mukhang sila yung nag-take nun. So meron silang branches against abortion, for chastity, for marriage. Kaya sila yung umarap sa mga social issues. Kaya, kasi si Brother Frank, may ano siya ngayon eh, lung cancer. Kaya nga. Although, medyo nagre-recover naman, sabi ni Javi. And maybe sana tuloy-tuloy dahil kaya nga nagulat ako, nagpa-interview pa sa akin, talagang grabe now and then ubo siya ng ubo. Lupit lupit mo pre, ang big time na mga na-interview mo. Kaya it's an honor talaga na nakakalagi brother, tawa. Salamat pre, salamat na ikaw din eh, si Trent Horn at minsan lang, pero medyo nag veer away na muna ako sa interviews dahil more on wokeness na yung ginawa kong topic. Fighting the wokeness. Brother. Kaya medyo lumayo na muna ako sa pag-i-interview tsaka sa so para ka sila Daily Wire, Candice Owens, medyo Cam Shapiro. Kasi yun yung original na idea namin ni AJ. James. Ni James, na magkaroon ng Daily Wire dito parang Daily Wire sa Pilipinas kasi parang wala pang nagpa-fight. Para buksan yung buksan yung utak ng mga Pilipino. Grabe mga bulag dito. Kaya nga. Kaya doon ako nag-focus. So, nag-start ako na Catholic apologetics. Pero medyo marami na din actually yung CFD, sina Wendell, kayo, si Mr. Curious Catholic, si Burns, sa Unboxing Catholicism. Madami na rin actually na mas magagaling kaysa sa akin na sa Catholic apologetics. Ang medyo nakukulangan ako is yung sa social issues. Lalo na ngayon. Daming bulag dito. Pinag-usapan mo divorce bill, SOGI bill. Pati nga yan kay Yulo, nagiging woke ng, hindi ko alam, nagagamit siya sa wokeness eh. Naglilipin sila ng jowa niya, which is parang... Definitely may mga problematic life choices. Yeah. Tapos, yung nanay pa yung parang... Ako sa akin, kaya gano'n pa kasama yung nanay niya, it's better na wag na lang nilang i-public yung issue nila at gawin nilang private.
Parang ginagaslight lang ng social media kung sino. Hindi ko sure kung sino yung hindi ko lang saan galing yung sa nanaisin nag-public noon. Alam mo naman. Hindi ko rin alam. Okay, magaling mag-ungkat ang mga tao. Yun din yung isa sa... Emain Khalif lang yan. Si Emain Khalif lang. Yun ang growing issue. Hindi ko alam kung saan naaabot yun. Kung magcha-champion ba siya, silang dalawa. Nasa semifinals na ata. Hindi ko siya mananalo dun eh. Mas mataas yung XY niya eh. Mas mataas yung testosterone nito ni Emain eh. Kesa dun sa Taiwanese. Hindi ko lang kung kasi natatalo pa yun ng babae. Yung Taiwanese na yun. Si Taiwanese. Medyo payatot pa kasi siya eh. Kasi may matangkad tapos may firepower talagang lambog. Kaya baka siya na yung mag-champion. Tingin ko siya. Hindi ko lang kung saan naabot yung issue na yun. Pero pag-usapan natin yan ngayon. Sige. Opening prayer muna tayo, bro. So, in the name of the Father and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Jesus, we are so thankful and grateful for this day. Maraming salamat po with Brother J. Aruga sa pagkakataon nito. Lord, today we know that this interview will bless many people who will touch the heart of those who are lost right now, those who are in darkness right now. Naniniwala ko, Lord, sa mga isi-share po ni Brother J ay maraming bubuksan na kanilang puso at isipan that you are existing, that you are a God of this universe, that you are a God who is the living God. And Lord, we ask you to empower Brother J with so much wisdom and knowledge that will pierce the heart of those who will listen to this interview. And we also ask for the intercession and protection of Our Lady, Mama Mary, and our spiritual father, Saint Joseph, and to our Archangel, Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. It's the most triggering book you'll ever read. Father Albert Garong of the podcast gave it a 6 out of 5-star review. J. Aruga's Conservative Ka Ba? A 3-step approach to protecting the Filipino family from woke ideology. Now available at your friendly St. Paul's bookstore nationwide. Welcome, Brother J. Aruga, and welcome sa ating program, Istoryang Katoliko. And it is an honor and a blessing, brother, na nandito ka ngayon. Napaunlakan mo kami kahit na medyo busy ka as engineer. The honor's mine. Salamat sa pag-invite, Adrian. I'm excited. Kung di nyo po alam, si Brother J. Aruga, one of the few na talagang nagtatakel ng mga conservative topic, mga woke issue, social issue, about life. Alam mo yan, ang dami niyan, di ba? Yung attacking the family. It is an honor, brother, na nandito ka ngayon dahil hindi lang naman sa pagiging Katoliko, hindi lang naman about doktrina yan, about faith. Minsan, nagagamit pa nga yung faith para, di ba? Ipasok yung kanilang ideology. Gagamit pa ng verse yan. Minsan na babaluktot ang mga Bible verses para mapasok yung kanilang ideology. So, mahalaga nandito kayo para mabalanse at syempre para i-filter natin yung mga issue na yan. Kasi sabi nga natin kanina, kayo yung version nila ng Daily Wire, di ba? Yung para pag-usapan itong mga matatapang na topic na to na ayaw i-touch ng maraming tao. Actually, medyo may alam na ako sa ganyan kaso ayoko lang pasukin kasi medyo komplikado eh. Di pa ako ganun ka-confident para i-tackle yan. Thank you, brother, for doing that mission. And siguro, bago tayo mag-start para pag-usapan yan, baka pwede ka muna magpakilala, brother. Yes. Sino ba si J. Aruga? Sa mga viewers ng Adrian Milag TV, ako po si J. Aruga. Ako ay host ng The J. Aruga Show podcast. And makikita to sa Spotify, sa YouTube, sa Apple Podcast. And tinatawag ko itong the first conservative podcast in the Philippines dahil nung time yun wala pang nagpa-podcast. Na mention mo yung Daily Wire, di ba? Pero sa US yun, sa Philippines wala siyang katumbas eh. Pinangalanan ko siyang the first conservative podcast, wala namang umangal kaya
Okay, go lang. So, wala namang sabi. Hindi nila alam, brother. Hindi nila alam. Sabi, mali ka. Kami yung first conservative podcast. So, wala naman. Kaya nag-stick na siya. Marami pang walang alam dito na mga Pilipino, bro. Nung time na yun. Tagline ng The J. Aruga Show is protecting the Filipino family from woke ideology. And yun nga, speaking of Daily Wire, may tinatag kami ng kaibigan ko, si Anthony James Perez, na The Sentinel PH. And yun naman, nag-join forces kami para ipakilala sa mga Pinoy kung ano ba ipakita sa mga Pinoy kung ano ba nangyari sa ibang bansa, yung woke ideology na tinatawag, and kung paano nagugulo nito ang ibang bansa. And sana maiwasan natin na mangyari din yung mga nangyari sa kanila dito sa Pilipinas. I'm hoping na malabanan natin yung woke culture. Hoping. So, ayun. And napag-usapan natin offstage yung CFD, di ba? Catholic Faith Defenders. And pareho tayong nagbigay ng talk doon. And sa mga hindi nakakalam, dati akong atheist na nag-convert or revert sa Catholicism. Yun po ang aking maiksing introduction. Yung term na woke na yan, bago pa yan na parang nakilala, may natinan na ako nun na 2016, yung SAFE seminar, Subtle Attack Against Family. Explain, if you're familiar with that. So parang doon din mga conservative din na mga pro-life doctors, Catholic. Doon nabuksan yung mga social issue about population, yung mga hoax na yan na overpopulated daw ang mundo. Pero kaya pala magkasya ng mundo sa sa isang state Texas. Sa Texas. Kaya nga, so, sabi ko, totoo ba talaga to? So parang hindi ako makapaniwala kasi kung ano yung pinakikita ng secular media eh. So nung nag-research ako, doon ko nalaman na totoo nga, pati sa vaccine, yung mga aborted na fetus, ginagamit nila yung stem cells, parang yung cell doon na okay daw yun para ma-preserve yung vaccine. So doon na talaga nagbukas yung utak ko dyan at nag-research ako. At yun nga, dumating kayo, thanks be to God, dahil marami na tayong nakakakita ng katotohanan at syempre nagsasalita sa social media. There's strength in numbers din eh. Nung nagsimula ako sa pagtawag sa sarili kong conservative, na kinakabahan din ako. Dahil nung time na yon, around 2019 or 2020, around that time period, yung podcasting, konti or wala actually yung conservatives eh. Karamihan nasa liberal side. Dalawa kasi yan sa US eh, di ba? May conservatives tsaka liberal. Left and right. Karamihan sa mga nagpa-podcast, mga liberals, ang pinag-uusapan nila yung hook-up culture, di ba? Kung paano hook up sa isang lalaki, makapag-hook up sa mas many girls as they can. Minsan may mga LGBTQ plus topics din. Yung sikat sa podcasting noon. Yun, yung mga sexcapades, yung mga topics nila. Kinakabahan ako noon dahil may makikinig ba sa akin, may paano ang magiging reception kapag nag-label ako na conservative podcaster. Sa dulo talagang kailangan puro dasal lang and hingi ng lakas ng loob sa Panginoon dahil syempre siya naman yung nagbibigay ng strength sa atin tsaka ng courage. Eventually binayan tayo ni Lord na tinuro niya tayo sa direction para makilala natin yung mga kaibigan natin, mga tao, and biglang nagulat na lang ako, marami din palang conservatives sa Pilipinas, siguro silent lang, hindi lang, nahihiya lang magsalita. And eventually, it led me to a lot of new friends sa Catholic Faith Defenders, sa conservatives side. Nakilala ko si Burns Okasi. Eventually, nadala ko dito, na-meet kita. And nagkaroon ako ng network, and from there dun sa isang push lang na mag-start ng conservative podcast, I would like to say na medyo nabubuhay na yung conservative movement dito sa Pilipinas. And largely, karamihan sa mga conservatives, mga Catholics yung nasa front na lines. Almost front Catholic lines. Almost. May mga Christians din, and I honor yung mga
kasama natin sa ibang Christian communities na sumasama din sa laban na ito. Hindi ka pareleo left the group, no? Hindi mo I honor yung mga marami din tayong mga kasamang Christians na hindi naman necessarily part ng Catholic Church, evangelicals dito sa grupo. So yun yung kinatutuwa ko. Truly masasabi kong grassroots yung pinagmulan ng conservative movement dito, yung woke ideology sa Pilipinas. Parang yung media, makikita mo yung media, puro yung pinupush nila, woke na woke, di ba? Yung mga commercials nila, puro may mga LGBTQ plus content. Even yung government, kung makikita mo lang nung last month, 2 months ago, nung Pride Month, halos lahat nag-celebrate ng Pride Month, di ba? GMA, ABS. Yes, may mga pagbati sila ng Pride Month. Pati Catholic school, brother. Ibang Catholic schools din na bumati ng Pride Month. And I've been calling it out actually. Nag-guest ako sa isang Canadian podcast to sound the alarm sa mundo na ito yung nangyayari sa Pilipinas. Sadly, may ilang mga Catholic schools sa academe na nagpo-push na rin ng woke agenda. Even sa government, makikita mo nung Pride Month, ang daming nagpinta ng pedestrian lanes na rainbow. Tapos, yung... Siyempre, boto yan. Boto. Kailan nila ng boto? Boto nga eh. Kaya nga. So, tapos maraming companies na nag-celebrate ng Pride Month. Ang biro nga actually, usually yung mga aktivista, they think they're fighting the system. They think they're fighting the system. Ang pinamumukha ko doon sa isang episode ng The J. Arugasio, sorry, I hate to break it to you guys, but you are the system. So, yun yung... Right. Yun yung medyo hindi na re-realize ng iba. Marami pa Pilipino hindi alam yung woke. Ano ba yung woke? Pag nag-guess ko si Brother AJ, ano ba yung woke? Tama. So yung just a brief history ng wokeness, nagsimula yung wokeness, actually positive yung connotation niya eh. Parang against racism, namulat sila na, parang may mga racist pala dito sa bansa na to. Eventually na-pick up yung wokeness generally na nagkaroon na siya ng Marxist connotation. And just to go step back a bit, sa mga hindi nakakilala kay Karl Marx, siya yung nagsulat ng The Communist Manifesto. And ito yung talagang roots nung wokeism. Kasi si Karl Marx, nung sinulat niya kasama niya si Friedrich Engels dito, hinati niya yung lipunan into 2 classes eh. Yung bourgeoisie tsaka yung proletariats na tinatawag niya. And yung bourgeoisie, generally sila yung oppressors. Then yung proletariat, sila yung oppressed. So ito yung pinaka thesis niya sa communism. And sinabi niya sa Communist Manifesto, kakabasa ko lang nito, na kailangan yung proletariat forcefully makuha nila yung power mula sa bourgeoisie. And eventually, yung Russia nangyari dito, naging communist. And nagkaroon sila ng realization after ng World War I. Nagtataka sila bakit hindi nanalo yung communism, bakit hindi nangyari yung revolution na inaasahan natin. Medyo na bumalik sila sa drawing board actually. Tinatag nila yung Frankfurt School sa Germany, and dito nagsimula may mga personalities dito si Marcuse, sikat siya doon sa tinatawag na critical theory. Then nandun si Gramsci. So kay Gramsci, dito nagsimula yung tinatawag na cultural hegemony na tinatawag. Sabi nila parang in order for Marxism to win, kailangan ma-win niya yung culture. So dito nagsimula yung cultural hegemony. And then from Dutske, may personality yung pangalan niya Dutske. Nagsimula na sila dun sa tinatawag na the long march to the institutions. May konting planning dito mula dun sa mga Marxist. And kapag sinabing long march towards the institutions, ito yung mga institutions na alam na natin ngayon. Academe, yung government, even Hollywood, saka yung media, yung news, media. And apparently mukhang nagsasucceed sila dahil mukhang nagplant sila ng mga
mga tauhan dito para ma-spread. And kung makikita natin yung woke ideology, parang repackage Marxism lang naman yan, wherein may oppressor and oppressed. Kunwari, kukunin natin yung sa issue ng feminism, di ba? Yung oppressor is yung lalaki. Kaya marinig mo madalas yung, lagi mong marinig yung patriarchy. Merong oppressive patriarchy, tapos yung mga babae sila yung oppressed, di ba? Pagdating sa LGBTQ plus ideology, ang oppressor, sadly tayong mga Christians ang isa sa mga oppressors ng mga LGBT. So tayo yes, sir. Yes, sir. Sir! Yes, sir! Kaluwas ka na! Then sila yung oppressed. And masyado lang sinisimplify yung story. Of course, alam naman natin na ilang human beings na we have concupiscence, we have the original sin. Komplikado yung kwento natin, di ba? Even from the beginning. Hindi naman siya masasum up lang sa may mga oppressor class tsaka may mga oppressed class. And from there, yun yung pinaka-story ng woke. Kung masasum up ko kung ano yung woke, this is cultural Marxism. And parang Marxism lang siya repackage dito sa culture na ito. Sabi mo yung Black Lives Matter is woke. So, sa kwento nila is they keep on saying na may mga systemic racism pa rin sa lipunan. Hindi pa rin nila na-eradicate yung racism. So ang oppressor for them is yung mga white men, di ba? Kaya laging yung mga white sila yung laging na pagbubuntunan ng kanilang sinisisi nila lagi yung white. And actually yung oppressed, in this case, kaya tinatawag nila yung BIPOC parang Black, Indigenous People of Color. Lahat na inoppressed na nung mga puti, di ba? Although ang masabi ko lang dito, may two extremes. Yung first extreme, sabihin mo na, systemically racist pa rin ang buong mundo. Medyo extreme naman masyado yan. Mali din yung kabilang extreme na sabihin na, hindi, sa panahon ngayon, wala nang racist. Di ba? Of course, may mga pangilang racist pa rin. Pero siguro yung sabihin na systemically racist pa rin ang lahat is medyo questionable. Kung if ever, ang nagiging systemically racist pa nga is on the opposite. Yung mga woke pa nga ngayon ang nagiging racist. Bakit? Kasi yung sa Harvard, for instance, yung entrance exam sa Harvard, medyo tinataasan na nila yung grade na kailangan makuha mo kung Asian ka. Kung Asian ka sa Harvard. Then sa mga white, medyo mas mababa. Sa mga black, sobrang baba. And ginagawa daw nila ito for diversity, equity, and inclusion. So, dahil sa kanilang fight against racism, sila na mismo yung nagiging racist themselves. And yun yung irony sa pagiging woke. Paano ka na brought up as atheist dun, brother? Ano yun? Ever since, wala ka ba religion? Catholic ka ba noon? So, paano nangyari, bro? Sige. And interesting question. Nung bata ko, actually, Catholic naman yung household namin. Pero, actually, hindi buong household. Yung nanay ko lang yung pinaka-practicing Catholic. Yung nanay ko, siya yung nagturo sa akin about purgatory, yung pagdadasal ng rosaryo. However, yung tatay ko, yung airpods ko, medyo lukewarm siya. And hindi ko nga actually nakikitang nagpa-practice ng nominal tatay ko. And ang worst, yung mga male role models sa buhay ko, sobrang into pornography pa. Biruin mo. CD pa yan. CD. Hindi. Sobrang luma na nun. Hindi pa uso CD nun. Mga VHS? Pa. Betamax ba? Betamax. Nanonood sila. Pero nanonood sila ng pornography sa harap ko bilang bata. Bata pa ako noon. Yung tito ko, tsaka yung barkada niya, nanonood sila ng porn sa harap ko. Tapos minsan, nahuhuli ko pa sila. Nakikita ko yung Playboy magazine lang. Hindi sila magaling magtago. Sa ilalim lang ng kama, doon lang nila nalagay. Tapos kapag walang tao, walang natingin, sisilip ako doon sa ilalim ng kama. Kunin ko yung Playboy nila. Pero bata ako noon.
So, hindi siya yung nag-bring sa akin into atheism, pero definitely medyo naapektuhan niya yung Catholic faith ko. Nung nag-aaral naman ako ng sa Catholic school, nung high school, nag-aaral naman ako sa Catholic school noon, pero nung time na yun, nabarkada ako noon, and naging into rock and roll ako noon. Rocker ako. Nagbabanda kami noon. Hard metal ba yan, bro? Hindi naman. Mga alternative. Hindi naman. Mga Nirvana, yung mga hindi naman, mga alternative. Mahilig ako sa Beatles noon eh. Ang Beatles, di ba, ang issue sa kanila noon is sinabi ni John Lennon, we're bigger than Jesus. Di ba? Eventually si John Lennon nabarel. Pero may mga kanta si John Lennon. Ang title ng isang kanta niya, God. Tapos may lyrics doon, I don't believe in Jesus. Tapos bilang bata, nagkaroon na ako ng cognitive dissonance. Parang, itong mga idol ko na to, ay nakulan ako eh. Parang ang cool nang dating sa akin nung bata eh. Kasi unti-unting lumalayo na ako sa Catholic faith nung time na yon. Dahil sa mga pinapakinggan ko, and parang itong mga cool na tao na to, kung hindi sila maka-Diyos or nagagawa nila to kay Jesus, nasasabi nila ito about Jesus, mukhang doon ako nag-lean, di ba? Sa mga idolo ko na yon. Tapos nung college, kasama ko pa rin yung barkada ko nung college, sa UST ako nag-college, University of Santo Tomas. Doon, ironic, Catholic school pa rin. 2 Catholic school na yung pinasukan ko. Doon sa UST ako naging atheist. And talagang... Sa UST pa talaga? Oo, sa UST, biruin mo, di ba? Biruin mo, sa UST pa ako naging atheist. From there, kasi kinwestiyon ko lahat ng mga nalalaman ko. Parang naniniwala lang ba ako kay God? Dahil ito yung sinabi sa akin ng nanay ko. Ito sinabi sa akin ng Catholic school. Medyo kinwestiyon ko yung belief ko eh. And nung time na hindi pa uso yung internet. Around 90s yun eh. 90s. Kung mag-internet ka sa library ka ng UST. ISP Bonanza pa yun. Mga ISP Bonanza. Mga ganon. Diba? Yung mga card. So, napakatagal. I-scratch mo yung card. Tapos dial up pa. Nung time na yon, naging atheist na ako. May mga kaibigan ako, atheist. Kine-question ko na parang may mga philosophical questions ako noon eh. Philosophical questions. Parang tinatanong ko paano kung ang isang tao na masama, bata pa lang lumaki na sa isang lugar na puro kasamaan. Kasalanan ba niya yun? Parang mga ganon. Yung mga ganong philosophical questions. Tapos tinatanong ko yung mga contradicting questions about God na kung si Lord, alam niya ang lahat ng bagay na maring mangyari at ang isang tao maring mapunta sa impyerno, di ba? Alam niyang mapupunta sa impyerno, bakit hindi niya ginagawa ang lahat ng mga kaya niya para mapunta sa impyerno ito? Tapos, of course, yung mga sikat na kung talagang malakas si God, kaya ba niyang gumawa ng bato na hindi niya kayang buhatin? Although, napaka-arrogante ko nung atheist ako. Akala ko nung time na yan, lahat ng mga naisip kong tanong ako yung pinakauna in the whole history of the world na nakaisip ng mga tanong na yon. Pero eventually, na-realize ko na mali ako. So, doon ako naging atheist sa UST. Although may isang instance nung college sa UST na pa-question ako sa pagiging atheist ko eh. Kasi sa UST, may school supply store doon. Tapos ang honesty system siya eh. Bibili ako ng pisong papel. Tapos 25 cents ang isang typewriting. Bumili ako ng pisong papel. Tapos ang kinuha ko, 5 piraso. Tapos, essentially, nag-steal ako. Di ba? Nag-steal ako. Di ba? Pero, kaya ako na-question yung pagiging atheist ko. Pagkatapos kong gawin yon, nagtataka ako. Bakit hindi man lang ako na-konsensya nung ginawa ko iyon? Parang, bakit hindi ako na-konsensya? Doon ako na-question. Parang, dapat merong someone na authority figure na Diyos, dapat may Diyos para doon sa mga bagay. Otherwise, yung mga taong gumagawa ng krimen na hindi nahuhuli,
never silang mapaparusahan, di ba? Although hindi naman ako naging believer in God that way. For me, inisip ko lang na medyo sad kung yun yung katotohanan. Para akong si C.S. Lewis eh. Si C.S. Lewis, nung time na atheist siya, kapag nakita daw niya yung Diyos, magagalit daw siya for bakit? Hindi, nagagalit siya sa Diyos for not existing. Parang, Lord, bakit hindi ka nag-exist? Parang gano'n, di ba? So, nung time na atheist si C.S. Lewis, nung time na yun, gustuhin ko man bumalik sa faith, hindi ko na magawa. Kasi, parang ayoko namang maging theist dahil lang doon. Diba? Parang hindi pa naman ako intellectually convinced kay God. Tapos magiging theist lang ako dahil doon sa isang insidente na yon. Eventually, na graduate na ako sa college, nagtatrabaho na ako dito sa electronics company na pinagtatrabahuan ko ngayon sa Cavite. And may nakilala ako ditong engineer, si Alex. Alex yung pangalan niya. And itong si Alex, alam mo ba, siya yung nagpakilala sa akin doon sa 5 ways ni St. Thomas Aquinas, yung sa Summa Theologica. Wow! Biruin mo, siya yung nagpakilala sa akin. Kaya mahalaga na kinuwento ko na sa UST ako naging atheist. Eventually, doon ako nakumbinsi. Si St. Thomas Aquinas din pala yung kukumbinsi sa akin para maniwala ulit kay God. Di ba? Biruin mo yun? So, pinakilala sa akin ni Alex si St. Thomas Aquinas yung 5 ways niya. First way, yung prime mover, first cause, yung necessary being, tapos yung grand designer, tsaka yung pagiging absolute being ni God. Di ba? From there, doon ako naging theist ulit, na naging believer na ulit ako ni God. Oo nga, no? Pero, grabe, na mind blown ako dun sa kay St. Thomas Aquinas. And from there, nag-open up na ako into believing that there's a God. And yun, nagkaroon ng full circle sa school named after St. Thomas. Ako naging atheist. And si St. Thomas din pala ang magbabalik sa akin sa paniniwala sa Diyos. And after that, may journey din ako from being theist to Catholic. May mga nakilala akong personalities, mga dating daan. Yung dating daan na friend ko sa electronics company na ito, siya yung madalas mag-challenge sa mga Katoliko nung time yun. Mahilig kami magkape eh. Tapos yung kapihan namin parang luneta ito, di ba? Yung luneta, di ba, sikat ito doon sa mga debates. Yes. Didebate kami. Brother Melchor. So yung dating daan na kaibigan namin, tinanong kaming lahat ng mga Katoliko doon, parang bakit kayo sumasamba sa rebulto? Yung mga ganong common na objections. May puwet ba ang Diyos? May puwet. Hindi naman yun, pero bakit yung mga pare, tinatawag yung father, bakit yung 3 days and 3 nights, sabi dun sa kay Jonah, pero yung nung namatay ang Diyos nung Friday, hindi naman 3 days, 3 nights until Easter Sunday. Parang mga ganong questions. So, from there, nag-research ako, and may internet na nun. Hindi na yung parang nung time na naging atheist ako na dial-up pa yung uso. Dito medyo mabilis na yung internet nung nagtatrabaho na ako. So, dinala ako sa Catholic Answers nung research ko. So, babasa ako doon. Solid yun, no? Di ba? So, nung time na yun, forum pa nga lang yung Catholic Answers eh. Tatanong ka, bakit ganito, bakit ganyan? Tapos biglang Sila Trent Horn. Hindi ko lang kung sina Trent Horn yon, pero may staff sila na sumasagot. May mga staff sila sumasagot. Pero nandun na, I think nandun na sina Trent Horn nung time na yun. Early 2010. Sina Jason Everett, sina Tim Staples, Scarlett Keating, nandun pa si Jimmy Akin. So sila na yung mga... Matt Fradd ba nag-Catholic Answer? Parang nag-Catholic Answer si Matt Fradd. Saglit lang. Si Jason Everett, naalala ko yung aklat niya, yung sa Jehovah's Witnesses. And yun, from there, na medyo na gets ko na yung mga sagot dun sa hard questions sa Catholic faith. And unti-unti na akong bumabalik sa Catholic faith nun. Pero, although bumabalik ako sa Catholic faith, nandun pa rin, na-ingrain pa rin sa akin yung panonood ng porn, di ba? Kasi nung bata pa lang ako, yung mga role models ko, di ba? So,
yung panonood ng porn, yung mga pamimirata ng mga kung ano-ano. Ibig sabihin, hindi pa rin ako nagba-burn ka ba ng mga CD? Ay, mga gano'n, di ba? So tapos yung gossiping, di ba? Usually, yung gossiping. Kasa, matabi diba? Sa kasa. Common na sins ng Catholics yan. Hindi pa rin ako talaga practicing Catholic na linalabanan ko itong mga sins na ito. Parang naniniwala lang ako, intellectually convinced lang ako, pero hindi pa ako masyadong, hindi ko pa iniisip yun. Yung kung saan mapupunta yung soul ko. Until may na-meet ako na Jehovah's Witness. And yung Jehovah's Witness na kaibigan ko ito. Kaya sabi ko, malaking tulong yung aklat ni Jason Evert, yung Answering Jehovah's Witness, dahil nagamit ko ito pang, mahilig kami makipag-debate Dun sa kapihan na yon, mahilig kami mag-debate. Sabi ko nga, luneta yun So, itong Jehovah's Witness dude na ito, yung mga Jehovah's Witness na kaibigan natin, medyo may konting weirdness sila sa pananampalataya, di ba? Yeah. Alam natin yung mga Jehovah's Witness, hindi sila nag-celebrate ng birthday, hindi sila pumupugay sa watawat, hindi sila blood transfusion. Itong si Jehovah's Witness, tinake nila to the next level yung hindi pagkain ng dugo di ba? Yung mga INC, hindi sila kumakain ng dugo, pero yung Jehovah's Witnesses, bukod sa hindi pagkain ng dugo, hindi rin sila nagpapa-blood transfusion kahit na ikamamatay na nila. Di ba? Doon sila kilala. And yung pinaka-notable na debate namin ng kaibigan kong Jehovah's Witness is yung tungkol sa hell. Dahil ang mga Jehovah's Witness, sila yung tinatawag na annihilationist. So, tama ba? Annihilationist. Yung kapag namatay ka, either mapunta ka sa langit kung mabait ka, tapos pwede ka rin pang lupa, may mga ganun silang choice. So, may mga 144,000 silang mapupunta lang sa langit, tapos the rest mapupunta sa lupa. At yung mga masasama na hindi pang langit or hindi pang new earth, hindi sila mapupunta sa impyerno. Maglalaho lang yung kaluluwa nila na parang bula, di ba? Hindi rin pala sila naniniwala sa kaluluwa. So maglalaho lang sila parang bula. Ganun lang. So yun yung paniniwala nila. So, ang ginawa ko, sobrang pumped up ako makipag-debate dito sa Jehovah's Witness guy na to, lalo na dun sa hell na topic. Sa kanila, hindi lang ito yung Gehenna na lugar sa Jerusalem, di ba? Parang yung Gehenna ng lugar lang pala sa Jerusalem, yung tinutukoy na hell. Yun yung point of view nila sa hell. Sa ating mga Katoliko, hindi lang ito yung Gehenna na lugar sa Jerusalem. Kasi yung Gehenna, ito yung parang sunugan nila na lugar sa Jerusalem. So, nakipag-debate ako, binasa ko yung kay aklat ni Jason Evert, tapos nakinig ako ng mga talks ni Scott Hahn tungkol sa hell. Doon ko na-realize na intellectually convinced ako na may hell, pero as a Catholic, hindi ako nabubuhay na parang takot akong mapunta sa impyerno. So, parang wow! Na paisip ako, parang what the heck? From then on, pumunta kaagad ako sa isang pare and kinumpisal ko na yung mga kasalanan ko doon. And from there, si Lord, I think, na nag-work through me itong buong journey na to. Naging Catholic, naging practicing Catholic na ako. And doon ko palang kino-consider na nag-convert na talaga ako into Catholicism. And it's an 18-year journey, 1-8. Mula nung naging atheist ako up to that point, pina-practice ko na talaga yung Catholic faith. Naniniwala na ako na nasa Eucharist yung blood, body, soul, divinity ni Jesus. And naniniwala din ako na kapag sumubo ka ng Eucharist, nang makasalanan ka, may mortal sin ka sa iyong puso, ay sacrilegious ito. And kailangan mangumpisal. Kaya yun, yung sa tulong ng sacraments, I'm praying na eventually makasama ang saints, ang Panginoon sa langit. So, yun yung buong story ko. So, medyo mahaba mula pagkabata hanggang conversion to Catholicism. Yung sa porn mo, brother, eventually paano mo siya natanggal totally? Yung sa porn,
yung porn ang pinakamahirap tanggalin sa totoo lang. And unti-unti, nakatulong sa akin yung Lent. Yung 40 days of Lent. Fasting. So, at one point, kasi di ba, nag-commit na ako to Catholicism. Pero hindi naman ibig sabihin, totally natanggal ko na lahat nung sin sa katawan ko, di ba? Kasi nabanggit natin last time yung concupiscence. So, yung sa pornography, and ito nakakahiyang sabihin dahil syempre yung pornography na dyan din yung self-abuse, di ba? Kasama yung self-abuse dyan. And siguro alam na nung mga nakikinig or nanonood ko na yung self-abuse, i-research yun lang. And one time, one Lent, nag-commit lang ako na for the whole 40 days, hindi ko gagawin tong bagay na ito. And sobrang hirap. Grabe, sobrang hirap. Dahil ito yung pain ko eh. Di ba nabanggit ko na hindi ako susubo ng Eucharist hanggat na walang mortal sin. Lagi akong nagko-commit itong mortal sin ito, pero gusto ko yung I hunger for Christ yung body and blood niya sa Eucharist. So, ang ginawa ko talaga, nag-commit ako for 40 days and ang hirap, grabe, ang hirap for the whole 40 days. Parang gumagapang ako. Parang ako nasa disyerto, di ba? Yung mga nagpa-fast na sina Moses, sina Elijah nag-fast for 40 days and 40 nights. May mga bagay akong ginawa para maiwasan yung pornography. And siguro, tinignan ko yung buhay ko, yung routine ko, ano yung nagkakos sa akin para gawin ito. And ang isa doon is social media. Instagram, yung mga pina-follow ko sa Instagram. Right. Okay, so for 40 days, hindi ko muna kayo pa-follow. Unfollow muna, unfollow. And mababa nga yung commitment ko, 40 days lang eh. 40 days lang yung commitment ko, di ba? Parang for the whole length. So unfollow muna. Kahit yung mga kaibigan ko eh. May mga kaibigan akong babae na medyo hindi modest manamit to. Parang pag nag-beach lang, post ng pictures na naka-two-piece. Medyo unfollow ko muna kayo. Kahit kaibigan ko kayo, medyo hindi ko muna kayo. Zoom yan. Zoom. Unfollow ko muna, di ba? So medyo ganun katindi. And mahirap. Definitely mahirap. Siyempre, samahan, may dasal, di ba? Dasal. And nakatulong din yung fasting, yung abstinence. Nung Holy Week na, sobrang hirap na ako nung Holy Week. Parang, Lord, ano ba to? Pero 7 days na lang. Pero sige, kaya to. Tapos unti-unti yun. Parang Monday, Holy Monday. Parang, hindi ko na kaya, Lord. Ano ba to? Tuesday, Wednesday, tapos Webes Santo, Biyernes Santo, konti na lang, parang gano'n. Tapos Black Saturday, mukhang nag-countdown pa yata ako ng Easter or Easter Sunday. Alam mo, naghihintay ako ng Easter Sunday, pero nung dumating yung Easter Sunday, parang pwede na ako manood ng pornography after this dahil ang kinumit ko lang 40 days. Pero kaya kay Lord na after this Holy Week, babalik ako dun sa kinagisnan ko. So, after that, medyo nag-commit na ako talaga to take out pornography sa buhay ko. And mahirap, pero of course, nagpa-fail pa rin ako. Especially kasi pag malayo kay Mrs. Kung kasama mo si Mrs., okay lang eh. Dahil syempre, may mga times na itong company ko, pinapadala ako sa Ireland and 3 months ako doon. So doon ko na-experience yung matinding hirap. Pero we strive for sainthood, di ba? Yun naman ang goal natin. Tama. And tingin ko kung sa sarili ko lang hindi ko magagawa ito. Maraming dasal and maraming paghihingi sa sanctification grace mula sa Espiritu Santo. I would like to say na hindi na ako into porn. Linalabanan ko pa rin, pero hanggat nabubuhay naman tayo, nandyan pa rin yung chance na mag-fall tayo from grace. Right. Ang masasabi ko lang na malaking nakatulong sa akin is yung Exodus 90 na program. So yung Exodus 90 program. Yung kay Matt Fradd ba yan? Pinapromote to ni Matt Fradd.
Yes. Pero malaking tulong ito, yung Exodus 90 program. And I suggest yung mga nanonood nito, nakikinig nito. Hindi man ako bayad ng Exodus 90, pero gusto ko lang sabihin na isa ito sa bumago. Course yan, di ba? Course? It's for course. 90 days. Hindi siya course, actually. For 90 days. And yung kinuwento ko kanina, Holy Week lang yun, 40 days. Pero ang talagang nakatulong sa akin labanan yung pornography. Kasi after nung 40 days na yun, medyo may mga struggle pa ako eh. Oo, may mga marami. Struggle pa ako doon. And the following year ata, I think, dito ako nag-Exodus 90. Ito yung 90 days naman. So imagine mo yung 40 days, hirap na ako. For 90 days, hindi lang pornography yung tatanggalin mo sa buhay mo. Bawal ka manood ng sports, bawal ka manood ng TV, movies, for 90 days. Bawal ka actually, yung internet na hindi unnecessary internet, bawal din. So, I-search nyo yun. Medyo hardcore tong Exodus 90. Bawal ang snacks, bawal ang sweets for 90 days. Bawal ang mag-heater pag nagsha-shower. Kailangan cold shower. So yun. Tapos, kailangan for everyday, magkakaroon ka ng holy hour, 1 hour na dasal. Examen sa gabi. Tapos, yung kailangan may anchor ka na tinatawag eh. Yung parang brother mo na magre-report ka na ito yung... yung parang ano mo. Diba? Na-fall na naman partner. Ako bro, accountability. Accountability partner. And yung isa ding mahalaga sa paglaban sa pornography, yung accountability partner. Yun yung malaking nakatulong sa akin, Exodus 90, and life-changing siya talaga. Hi, my name is Bo Sanchez. Do you want guidance for your financial growth? Alam ko, meron ka mga financial dreams. Meron ka mga pangarap sa buhay. Gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. There are certain dreams that you have and they require money. Gusto mong mag-donate sa simbahan. Ang dami mong kabutihan na gusto mong gawin. And what I'd like to share with you is we started 13 years ago the Truly Rich Club. Ang dami-dami na naming natulungan para paano ba mag-grow? Paano ba mag-save? Paano ba mag-invest? Paano ba mag-invest sa stock market? Paano ba magkaroon ng bagong mindset na iba na ang relationship mo sa pera? Healthy na. You know? For many people, it's a dysfunctional relationship. No, we're gonna help you have a healthier relationship with money. Babalik ako sa stock market. We will even tell you what stocks to buy and what stocks to sell. Every month, we're going to do that. We're gonna guide you. You know, we've had the joy. Now, for the past 13 years, marami na kaming mga members na nakita namin nag-grow sa financial life. Yung iba, naging milyonaryo na at multi-billionaire after years of investing. Friends, can I warn you? Hindi po ito rich quick scheme. Hindi po. Kung gusto nyo po yon, don't listen to me. Naku, maraming scam dyan. Delikado yan. Ito, napakabagal. Pero, may katahimikan at makakatulog ka sa gabi. Bakit? Yung pera mo that we will tell you, o doon mo ilagay, o dito mo ilagay, mga higanteng kumpanya na for the next 10 years, 20, 30, 40, 50 years, nandyan yan, hindi mawawala yan, parang bula. I want you to know, ito yung gusto namin para sa'yo. Certain financial growth over time na may katahimikan sa puso. No? And I want to invite you, come, join us, investigate, learn more about the Truly Rich Club. Click that link now, get to know about the Truly Rich Club on how you can reach your financial dreams. God bless you. Actually, nakaka-relate ako sa'yo kasi for many years, nag-struggle din ako sa porn. Mahirap. Kahit you want to follow God, confession,
talagang kung nandun yung habit na yun. Kaya mahalaga talaga sa porn, hindi lang siya spiritual, binibreak niya yung pattern. Oo. Parang yung brain mo na yung binabago niya, di ba? Kasi sa sobrang tagal ng habit, parang yung brain mo addicted na dito. Medyo talaga kailangan ng dasal eh. Hindi dapat nawawala yung dasal dahil and kapag naka-break ka na from your pornography addiction, hindi ikaw yun eh. Actually, si Lord yun eh. Si Lord yung tumulong sa iyo eh. Dahil kung sa sarili ko lang, hindi ko kaya eh. Talagang Amen. Addicted. Itong addiction, hirap pare. Talagang si Lord lang talaga ang sobrang kaya kailangan. Kaya gusto ko yung sinabi mo na yung meron kang pain, which is yung hunger mo for Eucharist, di ba? Yun yung parang nag-push sa'yo na hindi pwede. Yung parang nandun yung commitment mo. So, ang ganda nun. Kasi yung iba walang ganun eh. Kaya nga. Imagine mo kung lahat ng Katoliko may ganong conviction sa Pilipinas. Yung tipong susubo lang ng Eucharist kung walang mortal sin na nasa state of grace. Siguro, ang ganda ng bansa natin, di ba? Dahil ako sobrang advocate ako ng regular confession. Dahil malaki din na itulong nito sa akin eh, yung regular na confession. Talagang tayong mga Katoliko, sabi ng mga ibang religions, parang bakit kayo mga Katoliko ang convenient sa inyong gumawa ng kasalanan? Mangungumpisa lang, tanggal na, di ba? Pero hindi totoo yun eh. Sa totoo lang, bilang Katoliko, ang inconvenient mangumpisal. Biro mo, una, maghanap ka ng pari na pagkukumpisalan. Once nakahanap ka ng pari na pagkukumpisalan, kailangan mo ng lakas ng loob para lapitan yung pari na yun. Di ba? Parang Father, nice ko pong mangumpisal. Kailangan mo ng lakas ng loob. Hindi convenient yun. Face to face yun. Bawal ang confession na online. So, di ba? So after that, talagang hindi ka nagagawa ng kasalanan or pipilitin mong hindi na gumawa ng kasalanan dahil sa sobrang awkward. Sobrang awkward nung moment na yun. Kaya nakakatulong talaga. And kung may ganun kang conviction as a Catholic, malaking tulong talaga. And definitely yung grace na makukuha mo from confession tsaka from the Eucharist. Naniniwala ako na totoong grace ito eh, dahil hindi mo kaya talagang baguhin yung pagkatao mo ng ikaw lang eh. Talagang grace ni God ang nakapagpabago ng puso ng tao. Amen. Ang ganda ng brother. And also, yung Covenant Eyes, napaka maganda rin yung Covenant Eyes. Yung ilalagay, install mo sa mga device. Sa mga devices. Isisend niya kung nanonood ka lang for niya sa meetings mo. Sa accountability partner mo. Or sa accountability mo. Tama yan. Malaking nag-Covenant Eyes ako for a while. Pero tama ka. Savage yung app na, no? Your mister is nanonood na naman. Send siya actually, sinesend niya yung screenshot na blurred. Pero kita doon kung ano yung tinitignan mo sa cellphone mo. Madidistinguish doon kahit paano. Kasi napakalaga breaking the pattern. Tsaka alam mo dapat yung weak spot mo kung saan ka talaga kinukuha ng demonyo. Like si brother mo, naalala ko yung nag-share sa amin nun, yung sa Radical. Matagal na. Yung kanyang ang kanyang palagi siya na-fall down, no? Pag palagi raw siya mag-isa sa bahay. Yun yung niya, yun yung weakest point. Kaya ang ginagawa niya daw, talagang siya mismo aware. Palagi siya lalabas ng bahay with friends. Hindi niya nawahayain yung sarili niya na mag-isa siya doon sa bahay. Talagang pag gano'n, aalis siya, lalabas siya. Which is, yun, maganda accountability mo din yun sa sarili mo. Hindi mo yung parang, come what may, bahala, lalabanan ko to. Mahirap yan. Tama ka dyan. Kailangan ma-identify mo yung entry point ng temptation, di ba? Kasi ang kalaban, ititempt niya tayo. Ititempt niya tayo. Hanggat kaya niya, di ba? Hanggat maaari. Minsan, mga simpleng bagay, ititempt niya tayo. Hindi mo na mamalayan, di ba? Tsaka ka lang na-aware pag ginagawa mo na yung kasalanan. Medyo, yun yung malungkot doon. Nabanggit ko din kanina yung
yung Lent. And every Lent, siguro magandang ma-exercise din ng mga kaibigan nating Katoliko ito. From there, nung time na yun, porn yung naging focus ko for that Lent. Mula nun, every Lent, iniisip ko na kung anong mga kailangan kong baguhin sa buhay ko, di ba? Tama. And ito yung isa-sacrifice ko, i-offer ko sa Diyos for 40 days. And at one point, parang, okay, for this Lent, ang isa-sacrifice ko yung gossiping. Hindi ko, kunwari, for example lang, minsan tayo mga Pinoy, hindi natin alam yung pagchichismis. Kasalanan na yun eh. May mga, sa catechism, may sin of detraction na tinatawag. Yes. Saka calumny, di ba? Or rash judgment, yung mga ganun. Or false witness. Yung mga kakamag-anak na kasalanan pag chismis kayo, yung gossiping. Hindi mo alam na nasisiraan mo na pala yung reputasyon ng ibang tao, di ba? And ayun, so sa Lent, yun yung naging kaugilian ko na namimili ako ng sin. Ano pa ba yung struggle ko? And ito yung i-offer ko for this Lent. And sa next Lent, iba naman. So, yun lang. Sa awa ng Diyos, nababawasan yung desire to do these things. Or at the very least, nagiging self-aware ako na hindi ko na dapat ginagawa itong mga bagay na ito. Siyempre, as long as we live, na dyan yung tukso, definitely, kukumpisal mo pa rin, siyempre. Sobrang helpful to sa mga, especially sa mga single men na nag-struggle sa kanilang, yun, sa porn, di ba? So, wag lang kayo susuko. Never give up. Ano kayo? Dapat si Joseph the Dreamer, run, di ba? Takbo ang mong tukso, wag mo salubungin. No. Tama. Tinatakbuhan. Hindi ka mananalo sa demonyo. Spiritual being yan. Bigyan mo at least bigyan mo ng laban. Magandang laban. Bigyan mo ng magandang laban yung demonyo. Diba? Hindi yung kakakumpisal mo lang parang the next day, babalik ka na naman kay Father. Hindi mo lang binigyan ng magandang laban yung demonyo. Wala pa isang araw. Wala pa isang araw. Diba? 3 hours pa lang, di ba? Oo, kaya nga. So, bigyan mo ng magandang laban man lang yung demonyo, hindi yung ilang... Hinipan ka lang, bibigay ka na. Kaya nga. So, totoo naman yan, may nadyan yung tukso. Pero, magugulat ka kung paano mag-work si God sa puso natin. Kung hayaan mo lang siya na mag-work sa atin. Pag-usapan naman natin yun sa issues about sa Paris Olympics opening ceremony. About mocking the Last Supper, yung drug performer, yung yung issue dito kay Main Khalif. Siguro in 10 minutes, paano mo siya explain sa ating mga viewers, brother, sa iyong pananaw sa mga social issue na to? Hindi pa talaga nila minak ang Last Supper na ito daw ay feast of the Greek god? So, nung una ay it seems na mukhang minak nila yung Last Supper, di ba? And prior to that, may headless lady din sila na performance. Ito yung sa French Revolution. Parang si Margaret. So, kalimutan yung name ng baka uwain ako ng mga viewers. Kalimutan yung name ng headless lady niya. Pero yung French Revolution kasi sikat ito sa pagiging anti-church, anti-Christian, di ba? Parang pinersecute nila yung mga pare nung time na yon. Maraming pinagpapatay na pare, and it's sad na sinelebrate nila ito dun sa opening ng Olympics, and then eventually nag-culminate dun sa long table na may mga drag queens sa paligid na mukhang Last Supper, and it seems like Last Supper siya dahil prior to this, mga organizers, wala naman silang pag-alintana, sinabi nila na Last Supper ito, pati yung pinaka nasa gitna yung plus size na babae. Sinabi niya in an IG post na, hey, this is the new gay testament, di ba? And after a few hours, biglang nagbago siya ng IG post. Binura niya ito at sinabi niya na Feast of Gods to. And the sad thing is
ginagaslight tayo ng mga organizers ng Olympics. Una sabi nila, marami na din naman nag-mock na sa Last Supper. Bakit kayo overacting dito? Bakit kayo nagre-react dito sa Olympics? And true enough, marami na ngang nag-mock na ng Last Supper. Sabihin natin, Last Supper to. Diba? Parang yung Feast of Gods, medyo this is just a parang lame excuse para lang i-gaslight tayo. It's obvious na Last Supper ito. Walang makaka-recognize doon sa scene na yon at sasabihin na, itong Feast of Gods yan, I'm sure Feast of Gods yan. Si Dionysus. Si Dionysus yan, galing naman itong opening ng Olympics. Walang makakapanood ng opening ng Olympics na yun yung... Ano bang alam natin dyan? Isipin, di ba? Sa buong mundo, di ba? Sa buong mundo. Walang alam yan. So, wag na nating lokohin ang sarili natin na ginagaslight lang nila tayo. Last Supper ito. May mga nagsasabi na dati na ngang minamak yung Last Supper, bakit dito medyo OA kayo? Well, yung iba, recreate lang yung Last Supper and to a different degrees of offense. May iba nakaka-offend, may iba hindi naman. Pero ito, France mismo ito eh. France mismo yung gumawa nito sa opening nila. Kaya medyo nakakalungkot. At ang France, tinatawag ito na first daughter of the church, yung France. Kaya nakakalungkot at maraming saints nagsimulang rosary. Dominic, Saint Dominic. Si Joan of Arc, di ba? Kanilang patron saint. Si King Louis, very very Catholic. Nandun ang Notre Dame na cathedral. Nasa kanila yung the Crown of Thorns. Crown of Thorns si Jesus. Yes, right. So, yung nasunog. Ay, na-save siya actually. Na-save yung Crown of Thorns na yon. And nakakalungkot na yung first daughter of the church ay ito yung gagawin nilang parang presentation sa opening ng Olympics. Kaya ito big deal. So imagine nila lang natin ang Pilipinas sa SEA Games, nag-present sila ng Last Supper tapos mga porn stars yung nandun, di ba? Parang di ba makakiri yun bilang one of the largest Christian nation sa Asia. Tapos 500 years of Christianity, biglang minak natin yung Last Supper. Kaya malungkot na ginawa nila to. And salamat sa Santo Papa sa Vatican, they made a statement on this. They joined us in being offended talaga. Nakaka-offend talaga tong ginawa na ito ng organizers ng Paris Olympics. From there, mukhang talagang may pagka-woke talaga itong Paris Olympics. Woke Olympics. Mukhang gusto nilang magkaroon ng Guinness Book of Records as being the wokest Olympics. Papalitan na nila yata yung symbol ng rainbow eh. Hindi na yung mga bilog-bilog, rainbow na. Kasi may mga iba't ibang wokeness pa rin, di ba, dito. May issue dun sa walang aircon, bawal ang aircon dun sa Paris Olympics dahil syempre masama ito sa environment dahil yung mga woke medyo against sila sa mga masyadong nakakasira sa environment kaya pinagbawal yung aircon. Alam yan, may ko lang nalaman yan. Mas may isa pa, yung mga pagkain nila doon vegan. Pag vegan, nagrereklamo yung mga atleta para teka, kailangan ng meat. Kailangan ng meat para makapag-perform. Ito yung pagkain natin. Tapos yung hinihigan nila, cardboard beds. Tapos cardboard beds. Wow. Basta maraming mga wokeness sila na ginawa dito sa Olympics na to. And ang pinaka-culmination is yung kay Emain Khalif, diba? Yung sa Algerian na boxer. Tsaka itong sa Taiwanese na boxer na may XY chromosomes. Pero dahil sa female or women yung pangalan nila, yung designation nila sa passports nila, inalaw silang inalaw silang makipaglaban sa mga babae. Pero hindi man ito yung first time dahil nung last Olympics nandun yung si
si Laurel Hubbard sa New Zealand. Di ba ito yung first time? Ito yung lalaki sa New Zealand sa weightlifting na nag-qualify siya kahit na lalaki siya, nag-qualify siya sa women's weightlifting. Tapos nag-qualify siya sa Tokyo Olympics. Although natalo siya doon. Pero mukhang yung pagkatalo niya mukhang sabi nila for show lang para hindi di mabatikos. So, yun yung allegations. So, ibig sabihin, brother, etong ginawang yun sa dalawang, hindi sila transgender, biological male, di ba? Kasi nga, dahil doon sa situation nila, hindi talaga nag-take ng necessary test. Yun sa passport lang talaga ang ginawa ng IOC. Para dito sa Olympics. Ng IBA na talaga. IBA, nag-take talaga sila ng gender test. Dalawang gender test binagsakan nitong itong dalawa. Hindi naman sila transgender, pero sabi nila, based sa mga alam nating details, intersex daw itong dalawang ito. And malamang tatanungin ng mga viewers, ano ba itong intersex? So yung intersex ay sila yung kapag ang genitalia mo may ambiguity or minsan may mga ibang intersex talaga na hindi naman talaga umaayon sa chromosomes nila. Kailangan talagang i-determine medically kung ano ba yung nag-develop na sex characteristic. Primary sex characteristics. So ito yung tinatawag na primary sex characteristics kung ano yung nasa baba natin, yung nasa between the legs. Yun yung primary sex characteristics. Ito talaga yung mag-determine kung lalaki ka o babae. Yung secondary sex characteristics, ito yung pangangatawan natin. Kung malaki yung muscle mass mo, typical siya sa isang lalaki, bone density, ito yung mga secondary sex characteristics. Malaki yung hips mo, typical ito sa pagiging babae, yung dibdib, babae ka, so secondary sex characteristics. So lumalabas na maaring intersex siya. Itong yung kay Emain lang yung medyo lumabas na in public. Sabi nila may pambabaing ari daw si Emain. And nangyari ito sa mga intersex na may XY. Yung intersex na XY chromosome, may tinatawag na XY DSD DSD is disorder in sexual development. So, may XY chromosome DSD na tinatawag na Swyer syndrome. Sila yung may XY chromosome. So, dun kasi sa Y chromosome, may tinatawag na SRY gene. Sex ito yung nagsasabi kung ito yung pinaka blueprint natin. Ito yung blueprint nung ari ng lalaki, nung pagiging lalaki mo. So ito yung tinatawag na sex determining region of the Y chromosome. So yun yung meaning nung SRY gene. Yung kapag may XY chromosome ka pero wala ka nitong SRY gene, wala yung blueprint ng ari ng lalaki, maaari ka pa ring maging babae. At ito yung may mga Swyer syndrome. So talagang babae sila. Yung mga may Swyer syndrome, talagang babae sila. Then may isa pang XY DSD na may complete androgen insensitivity syndrome, CAIS. Sila naman yung may SRY gene pero dahil dun sa androgen insensitivity nila, hindi na nako-convert yung hindi sila receptive sa testosterone na sinisecrete ng testis nila. May testis doon pero hindi siya nag-develop fully, nandun lang siya sa loob ng katawan nung tao na yon. And nagiging babae normally yung mga XYDSD na may CAIS. May isa pang category yung XYDSD. Ito yung may 5-alpha reductase deficiency na tinatawag. Sila yung may ari ng babae at birth pero meron silang enlarged na parang ulo ng ari ng lalaki na napagkakamalang enlarged na
na clitoris sa parte ng katawan ng babae. So napagkakamalan nilang babae ito dahil na-hold yung pag-develop yung formation, development right. Formation dahil sa testosterone. Pero itong mga ito by 12 years old, by puberty, nagki-kick in na yung testosterone nila at nagiging fully developed na yung nade-develop na yung ari na panglalaki. So lalaki sila talaga. So common ito sa Dominican Republic noon. Hindi natin alam kung itong si Emaine tsaka si Taiwanese, hindi natin alam kung ano yung situation nila. Talaga. Dahil syempre private ito. Hindi natin alam kung anong klaseng DSD yung meron sa kanila. Hindi natin alam kung ano yung nasa baba doon. Although it seems like si IBA, they took the time para alamin kung ano yung situation nila. And it seems like ayon kay IBA, talagang lalaki itong dalawa na ito. So, yun yung, para nakita ko yung OB-GYN na nag-test sa kanila, talagang naninindigan siya na biological male. Oo. Tama. So, na-research mo ba kung may ovary yung dalawa? Hindi. At this point, mukhang walang nagsasabi kung ano yung internals. At mukhang wala silang planong... Walang plano. Yung camp nila is to keep silent. Yun yung tingin kong allegedly, hindi natin alam kung ano, baka hindi na natin talaga malaman after this kung ano yung tunay na sitwasyon. But siguro, sana ang ginawa ni Olympics is pinrotektahan ang mga babae na kalaban nitong mga boxers na ito, di ba? Dahil kung sa boxing nga, di ba, may mga weight class, di ba? And right. Kaya may mga weight classes para maprotektahan yung mga fighters. And I hope kung di man sila na-block sa XY chromosomes, at least na-block sila sa taas ng testosterone level nila, di ba? Ibig sabihin, brother, etong dalawang to, pwede sumali sa male, if ever, kung di sila tanggapin sa women's division. Di ba? I think so. Given yung conclusion ng IBA, mukhang yun yung category na dapat salihan nila. Yung mga conservative katulad mo, madalas kayo nakaka-cancel, tayo nagsasalita, nakaka-cancel na hindi tayo nag-iisip. Yun tayo daw yung tama. Tama ka. Yes, tama ka, Adrian And siguro talagang tiyagain na lang muna natin. Pwede naman natin silang kausapin in good faith, di ba? Ibigay natin yung argumento natin. Ganun naman ginagawa natin. Pinapresent natin yung arguments natin. And hopefully, in charity, di ba? Yun yung panawagan ko parati sa mga viewers tsaka listeners ng podcast ko. In charity. Na social media. Kaya nga. Ang naging malungkot na katotohanan nung past few years is, tama ka, yung word na cancel. Si Facebook tsaka si Twitter noon, meron silang monopoly in information diba? Right. So, kapag nag-post ka na labag sa woke ideology ay standard nila. Sabihin na, community standards na lumabag ka sa community standards. Even si YouTube Nakita ko yan nung COVID. Grabe ang lakas niya nung COVID. Sobrang lakas nung COVID. Time na binili ni Elon Musk ang Twitter, I think dun medyo umikot ang lahat. Nagkaroon ng binalanse niya. And kaso pwede na mag-porn sa yun lang yung malungkot doon. And sana makinig si Elon Musk sa mga nananawagan na i-ban yung porn sa X. Dahil si Elon Musk mukhang nakikinig naman siya. And nandun pa rin, tuloy ang laban. Pero ang masasabi ko lang sa mga conservatives, sa mga Catholics, subukan lang natin i-work around yung mga loopholes. So, yung mga loopholes, yung game, laruin natin yung game. Kasi nandito sa YouTube yung mga viewers, di ba? Yung mga views. Right. And may mga ilang loopholes naman. Napapansin ko, kunwari pag may topic ako on transgenderism, doon ko na lang sa thumbnail linalagay na tungkol sa transgenderism ito. hindi na ba-block ni
ni YouTube. Ang napansin ko, mas hardcore si Facebook. Actually, mas yung Facebook algorithm niya pag hindi niya masyadong ipapakita yan sa viewers. Tama, si YouTube medyo medyo hindi pa siya ganun eh. Medyo kaya mo pang palusutin yan. Tama. Lalaruin mo lang yan sa title. Sa title mo laruin. Minsan may mga nabablock ako na title. Hindi pwedeng i-monetize dahil ganito daw. Labag sa community standards. Pag porn yan. Pag about porn. Babaguhin mo yung isang letter, gagawin mong P0RN. Di ba? Sa transgender, babaguhin mo yung isang letter. So, yun. Yung mga workaround. Sa ating mga viewers ngayon dito sa Pilipinas, na paano ba nila ma-awaken sa mga woke culture na to? Kasi yan yung advocacy nyo sa Sentinel page. So, anong dapat ang gamitin nilang filter sa mga pinapanood nila, kinukonsume nila sa social media? Oh, yeah. At pati na rin sa mga taong pinakikinggan nila. So, syempre, ipopromote ko na yung The Sentinel PH tsaka The J. Aruga Show. Hindi, ang kagandahan sa The Sentinel PH tsaka sa The J. Aruga Show is ini-tailor fit natin sa ating mga Pinoy yung paglaban dito sa wokeness. And maraming mga conservative sites din naman dyan. Conservatives of the Philippines, yung even sa Catholic Faith Defenders, nagpo-post din sila against sa wokeness, di ba? Against SOGI bill, against the divorce bill. Dahil yun yung mga nasa harapan na natin ngayon eh. Divorce bill, SOGI bill. Yun yung malalaking batas na nasa harapan natin. So, from there, kung gusto nyo pang matuto lalo, nabanggit natin yung Daily Wire kanina, siguro check out nyo na lang yung Daily Wire, sina Ben Shapiro, sina Matt Walsh, Michael Knowles. And from there, sina Jordan Peterson, magaling na. Ang galing. Magaling magsalita si Jordan Peterson. Right. From there, aralin nyo yung mga arguments. Ang ganda nung What is a Woman na documentary ni Matt Walsh. Tingin ko, once maraming Pilipino napanood yung documentary na yon, yung What is a Woman, basag na ang SOGI bill na arguments. Once maging aware lang kayo dun sa documentary na yun, panoorin nyo yung documentary, tapos i-share nyo. Wala na, basag na yung SOGI bill arguments. Aside from that, Adrian, gusto ko lang din i-promote kasi magre-release ako ng libro. Nakita ko yan, bro. 2 weeks from now or next month. So, magre-release tayo ng libro, yung Conservative Ako ang title. Conservative Ka Ba? Ang title ng libro na ito. And doon sa libro na yon, may talagang may step-by-step guide ako kung paano natin. Hindi mo dala? O yung copy mo? Wala pa. Wala. Dito yung parang copy. Nakita ko sa pinost mo, bro, na hindi, wala dito ngayon actually. Okay. Pero nasa printing press eh. Sinoli ko yung hard copy na yun eh dahil kailangan kong pirmahan. So, pero as of this recording, nasa printing press na yung libro. And from there, sana matulungan natin ang isa't isa. Kasi nag-usapan natin kanina, nung sinimulan ko yung podcast, mag-isa lang ako nun eh. Pero kung marami tayong nagsasalita, mas hindi na tayo mahihiya, di ba? Mas hindi na tayo kakabahan kasi may mga magtatanggol sa'yo, may pagtatanggol ka, and hindi ka na isa-isa. Yung isa sa mga sinasabi ko madalas, it takes a village to take back the culture. Dahil totoo yan eh. Kailangan tulong-tulong tayo. So, ibig sabihin, tayo mga Pilipino, hindi kung anong uso, nakikita natin sa West, ay ina-adapt natin dito. Diba? So, nakikita naman natin nangyayari sa kanila yung pag-degrade ng kanilang morality, values. Even yung economics nila ngayon, nagsasuffer. I mean, bagsak stock market. Dahil sa mga ideology na pinagpapasok nila dyan. Ang dami ng problema ng Pilipinas kung gusto niyo pang actually, tama ka. Kung magbibigay ako ng mabilis na pitch kung bakit natin kailangan labanan ang woke ideology, kasi ang sinisira ng woke ideology is the family. Yung Filipino family. Ang Filipino family, ito yung tinuturo sa atin nung elementary pa lang, ito yung basic unit of the society. Once nasira mo yung mga basic unit of the society, mag-domino effect na yan. Buong bansa ang masisira. Masisira yung mga anak, maaaring makulong, maaaring maging palaboy,
Maaaring masira yung relasyon ng nanay at tatay. And once nangyari yan, masira din yung pagpapalaki sa mga bata. Sira na yung buong society. Kung gusto nating labanan ng woke ideology na ito, dahil yung family ang tinitira nito. And vice versa naman, kung gusto din nating labanan ng woke ideology, patibayin natin ang pamilyang Pilipino. Ang ganda doon, bro. At saan nila pwedeng abangan ng yung upcoming book, bro? So yung Conservative Ka Ba, magiging available siya sa St. Paul's Publishing. Sa mga St. Paul's, makikita naman natin sa mga malls, nandun yung St. Paul's. And eventually, ipopost ko siya sa Shopee para maging available sa mga listeners and viewers. Sure. Siguro din dapat gamitin din nila yung critical thinking nila. Tama. Hindi lahat ng tinifeed sa kanila social media. Tanggap lang tayo ng tanggap. Diba? Yan ang problema sa atin eh. Yun actually, yung sa libro, yun yung finocus ko. Doon ako nag-focus kung paano mag-construct ng mga argumento, ano yung mga logical fallacies para ma-filter nila kung ano yung mga hindi totoo. Diba? Yung mga ad hominem, yung mga strawman, yung non sequitur. So, nandun yun sa libro. Yan nga eh. Ad hominem, yung speaking ad hominem, pag binara mo na sila, sasabihin, tanga mo! So kailangan maging familiar tayo sa mga fallacies na yan. Wow! I mean, kita-kita may pattern pag medyo diba? nasagot mo sa kanila, sinapalpal mo na silang katotohanan. Diba? Doon ka na nila ad hominem na daw tayo mga Kristiyano. Masyado na di raw tayo nag-iisip. Madalas kong ma-encounter yan pag nagpo-post ako tungkol sa mga LGBTQ stuff. May frequent commenter parang, bakit yung simbahan nyo, yung mga pare may sex abuse or gano'n, di ba? Bigot ka na, bigot ka, di ba? Bigot ka, transphobic na, homophobic ka. Kailangan ma-point out. Bro, paano sino nag-invento ng mga term na yan? Paano nagawa yan? Actually, hindi ko alam kung sino yung mga nag-imbento ng terms na yan. Pero mapapansin natin na imbento lang talaga yung terms na yan. Yes. Dahil, in fact, hindi pa nga tama yung pag-imbento nila, di ba? Ano ibig sabihin ng homo? It only means the same, di ba? Parang the same. So, pag sinabing homophobic ka, ano yun? Parang fear of the same? Fear ng kapareho mo? Parang ganun. So halatang invento lang. And ginawa lang talaga tong mga terms na to for political purposes para may masabi sila or may matawag sila dun sa mga kumukontra sa kanila. And once matawag ka ng bigot, homophobic, transphobic, medyo i-take mo na yan as a badge na wala na silang may sagot sa argumento mo. Pag may nagko-comment sa akin, bigot, may bigote ako. Ayan, no? Yeah, no. So once na uwi dun yung usapan, ibig sabihin, wala na silang masagot. Pagdasalan lang natin yung tao na yan. TikTok, diba? Grabe. Doon sila nagkalat sa TikTok. Tama eh. Natanggap ko na yung mga halos lahat nun na natawag na ako ng halos lahat na yun sa tagal ko dito sa pagpa-podcast. Kaya I honor you, bro. Talagang salamat, Adrian. Kailangan mo ng matinding makapal ang muka sa matibay na puso. So, paano mo tinitake yung mga bashers, brother? Siguro last question. Sige. Yung mga bashers, maganda yung sinabi sa akin ng spiritual director ko. I-take mo na lang ito na para bang scourging at the pillar, di ba si Christ ini-scourge. So i-take mo ito na parang penitensya, parang scourge, di ba? Tapos i-offer mo na lang sa Panginoon. Hindi naman ako pala sagot sa mga bashers. Although sumasagot din naman ako sa mga comments sometimes kapag may nagdi-disagree sa akin. Pero pinipili ko yung mga nagko-comment na alam mong in good faith yung pag-disagree niya. Nagtatanong talaga. Nagtatanong talaga. And may ilan mga nakaibigan ko na hindi siya
Catholic, may mga questions siya, tintira niya yung Catholic faith, but in good faith niya ito ginagawa. And nakaka-chat ko siya offline, and nagkaroon kami ng mutual respect sa isa't isa. So yun, hindi naman lahat ng bashers ay bastos or masama ugali. Siguro yung mga talagang wala tayong magagawa, maganda yung motto ni Amber Rose, yung Catholic na si hippie. Si religious hippie. Haters will be prayed for. Yun yung motto niya. So yung mga haters, pagdasal natin. Definitely pagdasal natin. Brother Jay, why you love being Catholic? I love being Catholic because this is the fullness of faith, and nakikita ko dito na ito yung talagang makakapagpabago sa tao. Kung napakinggan nila yung kwento ko, may mga stories doon, yung paglaban sa pornography, na tingin ko hindi ko ma-accomplish kung hindi dahil sa mga sakramento, di ba? The sacrament of the Eucharist and reconciliation. Kaya that's why I love the Catholic faith, dahil kung talagang sinasabuhay natin lahat ang Catholic faith, ay magiging maganda ang bansa natin at magiging maganda ang mundo. Amen. Wow, grabe. Sobrang nakaka-inspire at sobrang na-bless ako sa mga binahagi mo, Brother Jay. At I'm sure marami pa tayong pwede pag-usapan sa topic na to, dahil napaka haba at napaka malalim ang pagdating sa mga woke. At maganda na mag-guest ka ulit namin at salamat sa invite mo pa yung paano i-handle. Nabitin ako. Yeah. Sobrang dami mapupulot dito, brother. At maraming salamat, at rest assured, I'm praying for you, and thank you. Supportahan po natin ang mga gagawin pang advocacy ni Brother Jay Aruga. At lalagay ko yung mga link ng mga social media niya dyan, mga ka-faith, at paki-follow po si Brother Jay. Ayan. And bro, okay lang ba humingi ng closing prayer sa'yo? Sure. No problem. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, we praise you. We worship you. Thank you for tonight. Nagkausap kami ni Brother Adrian, and naway ang pinag-usapan namin ay pumukaw sa puso at isipan ng mga manonood at mga nakikinig. Please send your Holy Spirit sa mga viewers, sa mga listeners, and kay Brother Adrian as well, sa amin. And Lord, please tulungan nyo kami dito sa bansa na ito as we fight the evil one na nag-espouse nitong woke ideology para sirain ang pamilyang Pilipino. Please send your angels, Saint Michael and the Legion of Angels, para labanan namin ang tukso. And we pray for yung mga nag-struggle sa pornography. We pray na tulungan nyo sila, send them grace, yung mga viewers na nag-struggle in pornography. And kung meron mga atheist din, please send your grace to them for their conversion. Yes, Lord. All these we ask through Christ our Lord. Amen. We ask for the intercession of your mother. As we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Brother Salamat. Jay, sa ulitin, at maraming salamat, at pagpatuloy mo lang yung ginagawa, dahil marami kang na be-bless at naliliwanagan, especially sa ating mga social issue, at marami pang mga laban ang lalabanan natin dito, brother. Thank you. Sabay-sabay tayong panindigan sa katotohanan. So, thank you, bro, and keep in touch tayo, chat tayo, bro. God bless. God Bye-bye. Hi, I'm Jeruga, host of the Jeruga Show and the Sentinel PH Live. Wokeness is progressive, they say. If by progressive, they mean it to be the same way how a cancer
is progressive, then sure, the good thing is we have the cure for wokeness. Join us for the Unwokening seminar that pushes back against the destructive grip of woke ideology. We'll expose its lies, challenge its narratives, and equip you with the tools to stand for truth in a world gone mad. It's time to stop this craziness and fight for common sense and the values that made the Filipino culture great. It will be on January 4, 2025 at the St. Michael's Retreat House in Antipolo. Seats are limited. Secure yours now and be part of a movement to reclaim reality.